Walang kwentang buhay naman to. Tiniis ko lahat ng hirap sa Dubai para lang hindi kayo mahirapan dito. Halos magkanda kuba-kuba na ako sa kakatrabaho doon para lang mabigay ko sa inyo lahat ng gusto nyo at ng luho ninyo. Nag-o-overtime ako. Halos kulang na ngang tulog ko kaka-overtime kasi sabi mo sa akin pinapagawa mo ang bahay. Tapos ganitong maaabutan ko dito sa bahay natin? Tagpi-tagping lumang mga plywood ang dingding na hindi malang na semento. Yung yero, butas-butas na. Yung damit ng bata, parang hindi malang nakaranas ng maayos sa paglaba. Ang dungis ng bata. Ang dumi ng bahay. Hindi na ayos. Ni isang concrete wala akong makita dito. Nagpapadala ako ng pera para magpatayo ng bahay natin. Iba pa nga yung pinapadala kong allowance inyo tapos itong maaabutan ko. Hintik naman, Annalie. Anong klaseng buhay to, Annalie? Hindi ganitong buhay na pinangarap ko para sa inyo. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Dismayadong mukha at nanginginig sa galit ng bumungad kay Randy ang napakaduming labasan at sira-sirang dingding ng kanilang bahay. Annalie? Annalie! Sumisigaw na tawag ni Randy sa asawa. Nasa loob ng bahay si Annalie at may kausap na lalaki sa telepono. Napaka-sweet pa nga ng kanilang usapan. Siguro ay naglalambingan habang abala si Annalie sa kanyang gawain. Nagluluto kasi siya ng ulam para sa kanyang dalawang anak. Sino ba yung sumisigaw sa labas? Honey, sandali ah. May tao lang yata sa labas ng bahay eh. Kate anak, tingnan mo nga kung sino yung sigaw ng sigaw dyan sa labas ng bahay. Muli namang bumalik si Annalie sa kanyang pakikipag-usap sa kanyang telepono. Habang abala namang nagluluto, na hindi pa rin tumitigil sa kakatawag ng tao sa labas ng kanilang bahay, ay minabuting silipin ni Annalie kung sino yung nasa labas ng kanilang bahay at kanina pang tawag ng tawag. Sino ba kasi itong nang-iistorbo na to tanghaling tapat mamamasyal rito? Nagulat na lamang si Annalie nang makita ang kanyang asawang si Randy sa tapat ng kanilang bahay. Dismayado ang muka at kita sa kanyang muka ang galit habang iniikot ang kanyang mga mata sa paligid ng kanilang bahay. Annalie, ano tong bahay natin? At dahil sa galit ni Randy, hindi niya napigilang magwala. Tinapon niya ang dala niyang bag. Tinapon niya rin ang mga kahoy na nakakalat sa harap ng kanilang bahay. Yung kahit na anong mahawakan niya ay pinaghahampas niya sa lupa at sa kawayang bakod ng kanilang bahay. Dismayado si Randy sa itsura ng kanilang bahay. Panay sigaw si Randy habang pinaghahampas lahat ng kanyang mahawakang bagay. Walang kwentang buhay naman to oh. Tiniis ko lahat ng hirap doon sa Dubai para hindi kayo mahirapan dito. Tapos magkanda kuba-kuba na ako sa kakatrabaho doon para lang maibigay ko sa inyo lahat ng gusto nyo at luho ninyo. Nag-overtime ako. Halos kulang na nga lang ang tulog ko kaka-overtime kasi sabi mo sa akin, pinapagawa mo ang bahay. Tapos ganito ang maaabutan ko dito sa bahay natin. Tagpi-tagping lumang mga plywood ang dingding. Hindi man lang na semento. Yung yero, butas-butas na. Yung damit ng mga bata, parang hindi nakaranas ng maayos sa paglaba. Ang dungis-dungis ng mga bata. Ang dumi ng bahay. Hindi na ayos ang bahay. Ni isang concrete wala ako nakita dito. Nagpapadala naman ako ng pera para sa pagpapatayo ng bahay natin. Iba pa yung pinapadala kong allowance inyo. Tapos ito ang maaabutan ko. Lintik naman, Annalie. Anong klaseng buhay to, Annalie? Hindi ganito ang gusto kong buhay para sa inyo. Naiyak na lamang si Annalie. Kitang-kita sa kanyang mukha ang guilt at frustration dahil hindi niya nagampanan ng maayos ang kanyang role bilang asawa at nanay ng kanyang mga anak. Bago pa man makapasok sa kanilang sira-sirang bahay ay tumakbo si Randy patungo kay Annalie at tinawakan ang kanyang balikat at pinaharap ito sa kanya. Anong ginawa mo sa lahat ng perang pinaghirapan ko? Bakit ganito?
Magpaliwanag ka naman sa akin, Annalie. Ano bang naging problema mo? Meron bang problema na hindi mo sinasabi sa akin? Bakit ganito, Annalie? Please naman sabihin mo sa akin ang rason. May iba ka na ba? Ha, Annalie? Wala, Randy. Walang rason. Kasalanan ko. Kasalanan? Anong ginawa mo sa pera ko? Anong ginawa mo sa lahat ng pinaghirapan ko? Winaldas ko. Okay ka ba? Okay ka ba na narinig mo sa akin na kasalanan ko? Annalie, ano ka ba? Ano pang problema mo sa akin? May nagawa ba akong mali sa'yo? Bakit mo ginagawa sa akin tong ganito? Alam mo, Randy, kung hindi mo lang ako nabuntis noon, walang kasal na mangyayari sa ating dalawa. Buntis lang naman ako kaya kita pinakasalan. Pero alam mo, kung hindi lang ako nabuntis noon, mamumuti ang mata mo. Walang kasal na magaganap sa atin. Anong buntis? Annalie, ginusto natin yung ginawa natin. Ginawa natin yon kasi nagmamahalan tayo. Bakit ngayon parang ako nang may kasalanan? Oo, wala kang kasalanan. Ako may kasalanan dahil hindi ako marunong humawak ng pera. Winaldas ko ang pera mo. Wala kang kasalanan dahil mabait ka. Responsable ka. Samantalang ako, hindi. Ano ka ba, Annalie? Ikaw ngang may kabulastugang ginagawa Ako pang lumalabas sa masama ngayon dahil ano? Dahil pinakasalan kita nung nabuntis ka. Kaya nga kita pinakasalan dahil yun ang patunay ko na hindi lang naman katawan mo ang habol ko sa'yo. Mahal kita, Annalie. Kaya kita pinakasalan. Binigay ko sa'yo ang buong tiwala ko. Alam mo ba na wala nang naiiwan kahit pisong duling para sa akin dahil lahat binigay ko sa'yo? Ano ka ba naman? Noong nakaraang buwan, panay overtime ako dahil sinabi mo sa akin na ipapaayos na natin ang bahay. Pinagsisendan mo pa ako ng picture sa chat na nabili mong mga materyales at unti-unti nang nagagawa ang bahay. Yun pala, lahat ng yun ay puro lang kasinungalingan. Tumutulong ang mga luha ni Annalie out of guilt and shame na ginawa niya kay Randy. Randy was such a responsible and loving husband. Ayaw niya namang iwan ang pamilya niya sa kanilang probinsya. Pero ano magagawa niya? Padlak na sila sa kahirapan. Kung hindi siya aalis ng bansa, ano magiging future ng kanilang pamilya? Paano niya mapag-aaral ang kanyang mga anak kung hindi siya kakayod sa ibang bansa? He left his family with no choice dahil sa kagustuhan niyang maibigay ang lahat ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ganun na rin ang iba nitong mga luho. Kung hindi lang winaldas ni Annalie ang pera, marahil ay maayos na ang kanilang bahay. Masaya na sana siyang makita ang kanyang mga anak na maayos ang kalagayan. Pero anong dagok pa itong dinatnan ni Randy? Ang mga anak niya ay parang mga batang gala na hindi maayos ang mga kasuotan at nangangayayat at mukhang kulang sa kain. Ang bahay ay pinagtagpi-tagping plywood na ang iba ay tila luma na at mukhang mga scrap pa na galing sa mga construction firms. Lugmok na lugmok ang pakiramdam ni Randy. Napaluhod na lamang si Randy sa lupa at tumagulhol ng iyak dahil sa sakit na nararamdaman at pagka-dismaya. Annalie, lahat binigay ko para sa'yo. Ito, may dala pang ako mga mamahaling alahas dahil gusto sana kitang isorpresa. Inipon ko to. Kinuha ko pa ng hulugan sa kakilala ko sa abroad kasi alam ko matutuwa ka. Pero anong sinukli mo sa kabutihang pinakita ko sa'yo? Bakit ganito ang ginawa mo sa akin, Annalie? Halos hindi na nga makapagsalita pa si Randy sa sobrang iyak niya. Matapos ang tagpong yon, ay iniwan na ni Annalie si Randy at dinala niya rin ang kanilang dalawang anak. Ganon na lamang ang inis ni Randy sa kanyang asawa. Pero dahil hindi niya rin naman kayang saktan ang kanyang asawa, ay ibinuntong niya na lamang sa mga gamit sa kanilang sira-sirang bahay ang kanyang emosyon. Sobrang sakit na nadarama ni Randy. Hindi man lang humingi ng patawad ng asawang si Annalie sa kanya. Sa lahat ng ginawa niya ay wala man lang kahit sorry na sinabi si Annalie sa kanya. Imbes na maging masaya na nakauwi na ang kanyang asawa, ay mas nagalit pa ito sa kanyang pag-uwi. Anong klaseng asawa kaya si Annalie? Ano kaya ang tunay na ginawa ni Annalie sa pera ang pinapadala sa kanya ni Randy? Naging tapat ba siyang asawa kay Randy?
Maagang nasabak sa pagtatrabaho si Randy dahil sa kahirapan. Pinilit niyang makatapos ng kanyang pag-aaral sa pamamagitan ng pag-apply ng samot-saring scholarship, ngunit hindi niya rin halos na-maintain ang kanyang mga grado dahil kinakailangan pang magtrabaho para makapag-provide ng kahit kaunti sa kanilang bahay. Sa trabaho ding yun nanggagaling ang kaunting allowance si Randy. "Anak, kamusta ba ang araw mo?" tanong ni Nanay Lydia kay Randy. Marahang nilapitan ni Nanay Lydia si Randy habang nagpapahinga sa duyan na isang puno sa labas ng kanilang bahay. "Nay, okay lang naman ho, Nay. Pahinga lang po ako rito kasi napagod ako kanina dun sa site eh." Magalang na tugon naman ni Randy. Pansin ko nga sa'yo, araw-araw pagod ka na. Kaya mo pa ba, anak?" "Nanay, ano namang klaseng tanong yan?" Kasi dapat hindi naman ganito ang sitwasyon natin eh. Dapat kami nagtatrabaho at nag-aaruga sa'yo. Pero kabaliktaran ang nangyari sa atin. Nanay naman, hindi ko naman iniisip ang ganyan na eh. Bukal ho sa kalooban ko ang mga ginagawa ko para sa pamilya natin. At saka, sino pa ba naman ang magtutulungan na kundi tayo lang naman, diba? Pamilya tayo na eh. Natural para sa atin na gumawa ng paraan sakaling may isa man sa atin na hindi na pwedeng magtrabaho. At saka Nay, inaalagaan niyo pa rin naman kaming magkakapatid ah. Pag uwi ko nga kakain na lang ako, di ba? Kasi anak, naaawa lang ako sa'yo kasi alam kong gustong-gusto mo talagang makapagtapos ng pag-aaral mo. Kaso ito nga, laking pahirap sa atin tong pagkawala ng tatay eh. Ako naman, hindi na rin makapagtrabaho sa patahian dahil ang labo na ng mga mata ko. Ay, Nanay, makakaraos din tayo, Nay. Huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano dahil hihina lang ang immune system mo niyan eh. Alam mo ba kung anong tawag dyan sa pag-aalala mo, Nay? Tawag sa ano? Hindi ko alam. Hindi naman ako nakapag-aral, anak eh. Nay, sobrang pag-aalala ho ninyo, ang tawag dyan ay stress. Ang stress ho na yan, inay, magbibigay ho yan ng sakit sa inyo. Ang daming tao ngayon na nagkakasakit ng dahil sa stress. Kaya ikaw, Nanay, iwas-iwasan mo yung mga pinag-iisip mo, ha? At baka yan pang maging sanhi ng pagkakasakit ninyo. Alagaan po ninyo ang sarili niyo, Nay. Kayo na lang po ang meron kami. Tandaan mo yan, ha? Huwag ka mag-aalala, Nay. Magiging okay lang ang lahat. Kami nang bahala sa'yo ni Toto. Huwag ka masyado mag-isip pa ng kung ano-ano. Napakabait at maunawaing bata si Randy. Maagang naipasa sa kanya ang role ng isang halikin ng tahanan. Namatay ang tatay ni Randy na si Mang Ismael dahil sa prostate cancer. Hindi naman agad na ipagamot dahil sa kakulangan ng pera kaya gano'n na lamang kadaling binawi sa kanila ang kanyang tatay. Noong mamatay si Mang Ismael ay buong pusong tinanggap ni Randy ang responsibilidad na iniwan ng kanyang tatay. Mahirap man ay kinaya ito na Randy dahil likas rin itong mapagmahal sa kanyang pamilya. Ugaling nakuha niya sa kanyang tatay. Growing up, hindi naman madali ang lahat para kay Randy. Maliban sa kinailangan niyang kumayod ng maayos, ay panay rin ang struggle niya sa pagmamata-mata sa kanya ng mga tao sa kanyang paligid. Sobrang baba ng tingin nila kay Randy, lalong-lalo na ang ilan sa mga naging amo niya. Tila ba ang ilap rin ng tagumpay para kay Randy. May mga panahon na tulad ng ibang bata ay gusto niya ring matikman ang iilan sa mga nakikita niyang kainan. Kung iisipin lang kaya namang kumain ni Randy sa mga kainan na gusto niyang kainan. Pero iba ang nasa utak ni Randy. Gusto ni Randy na kung makatikim man siya ng masasarap ay dapat kasama niya ang kanyang nanay at ang kanyang dalawang kapatid. Napaka-unselfish ni Randy. Hindi man nabiyayaan ng mala-Adonis na mukha, ay hitik na hitik naman sa kabutihan ang kanyang ugali. Sigurado ang kanyang nanay na talagang responsableng bata ang kanyang panganay na si Randy. Nahubog nila ang kanyang asawa ng maigi ang kanyang pag-uugali. Kaya nung nawala si Tatay Ismael, ay nangibabaw ang kabutihan ng loob ni Randy at inako ang responsibilidad na patatagin ang kanilang pamilya. "Annalie! Pesting bata ka, halika nga rito." Galit na tawag ni Erlinda, ang nanay ni Annalie. Namumutok ang butsi ni Erlinda nang makitang anak na si Annalie sa kalye na naglalaro ng Chinese garter. Sinagawa niya ito sabay kurot sa tenga ng inosenteng bata.
Nay, ano ba? Masakit po. Naglalaro lang naman kasi ah. Ba't ka naglalaro dito? Tapos mo na ba yung trabaho mo dun sa loob ng bahay? Nay, wala naman ho tayong lulutuin eh. Wala naman ho kasing bigas dun sa bigasan natin. Eh di sana nangutang ka dun sa tindahan. Nay naman, nahihiya na nga ako mangutang. Nagagalit na ho kasi si Aling Magda kasi hindi niyo pa po nababayaran yung mga utang niyo ni tatay dun eh. Ay, lintik na Magda yan. Mapuntahan nga yung babaeng kupal na yan. Lumaki si Annalise sa tahanang napakagulo. Bata pa lamang siya ay nakikita niya na ang kanyang nanay na sumasama sa kahit na sinong lalaki. Ang tatay naman ni Annalie ay isang truck driver. Minsan lamang sa 3 buwan kung umuwi sa kanilang bahay kaya wala siyang ibang pwedeng gawin kundi tiisin at sundin na lamang ang utos ng kanyang nanay. Hindi naman dating ganon ang kanyang nanay eh. Kaso, dahil nga hindi nakauwi na madalas ang kanyang asawa, pilit nitong hinahanap sa ibang lalaki ang kalingang sanay na ibibigay ng kanyang tatay. Naging normal na setup na yon sa mga mata ni Annalie ang mga pinapagawa ng kanyang nanay at ang absence ng kanyang tatay. Growing up, normal na para kay Annalie na pag wala ang kanyang tatay ay may ibang lalaking pumapasok sa kanilang bahay. Pinapakilala lamang ito ng kanyang nanay na kaibigan ng mga ito. Pero takang-taka din si Annalie kung bakit doon natutulog sa kwarto ng kanyang nanay ang mga kaibigan niyang bumibisita lamang sa tuwing wala ang kanyang tatay. Nay, sino po yung kasama ninyo? Bakit ka po nakaakbay sa kanya? Nako, ito? Ay, ito si Ed. Ed, anak ko yan, si Annalie. Anak Annalie si Ed. Kaibigan ko. Kaibigan? Oo, anak. Friend. Friends. With benefits. Walang pakialam ang nanay ni Annalie sa kanya. Para nga itong laging high sa ipinagbabawal na gamot sa tuwing nauwi ito. Minsay, lasing din ito kung umuwi sa kanilang bahay. Madalas na mag-isa lang si Annalie sa kanilang bahay. Mabuti na lamang at meron silang kapitbahay na si Sheila. Si Sheila ay matagal na nilang kapitbahay. Nag-iisa lamang siya sa kanilang bahay dahil wala naman itong asawa. Kaya sa bawat araw na nakikita niya si Annalie na mag-isa lang sa kanilang bahay, ay niyayaya niya itong tumambay na muna sa kanyang bahay. Natatakot kasi si Sheila na baka kung may masamang loob na pumasok sa kanilang bahay, ay mapagsamantalahan ng batang si Annalie. Ma'am Sheila, pwede po ba ako manood ng TV? Uy, andito pala ang kaibigan ko. Halika, pasok ka. Wala na naman bang mama mo? Wala po umalis po. Sinong kasama niya umalis? Hindi ko po yun kilala kasi maraming friends si nanay Sabi niya daw po, friends with benefits daw po. Nako, ano ba yan? Bakit po, Ma'am Sheila? Ano po ba ibig sabihin ng friends with benefits? Nako, Annalie, bata ka pa para malaman mo yung mga bagay na yan, okay? Ay, yan talagang mama mo, nako, hindi na tumino. Ay, naghahanap lang po siguro si mama ng makakain namin, ma'am. Hindi ka na ba niya inuutosang mangutang sa tindahan? Hindi na po. May pagkain na po siya dala palagi. Sabi niya nga daw po, galing daw yan sa friend niyang Afam Alam niyo po ba yon? Nako, yung nanay mo talaga. Siya, manood ka muna ng TV at magluluto ako na makakain nating dalawa, ha? Kumain ka na ba? Hindi pa nga po, gutom na nga rin po ako. O sige, magantay ka lang dyan. Napakabuti ng puso ni Sheila towards Annalie. Awang-awa siya sa bata at gusto niya rin sana itong ampunin dahil naaawa siya sa tuwing nakikita niyang mag-isa lang ito sa kanilang bahay. Siya na rin ang nagturo kay Annalie ng mabuting asal at mag-aral din ito dahil wala namang pakialam ang kanyang nanay sa kung ano man ang kahihinatnan ng kanyang anak na si Annalie. Annalie grew up longing for attention and nurturing. Simula nang mag-aral si Annalie ay namulat ang kanyang mga mata sa kung ano ang isang tunay na pamilya at mag-asawa. Nakita niya sa pamamasyal niya sa mga bahay ng kanyang mga kaklase na ibang-iba ang uri ng kanilang mga pamilya. Nakita niya from her classmates' family na loyal pala dapat ang mag-asawa sa isa't isa at hindi kung sino-sino lang ang kinakasama ng nanay o hindi naman kaya ng tatay. Simula noon ay sumibol ang isang pangarap sa puso ni Annalie. Gusto ko ng isang maayos sa pamilya.
Yung pamilya na hindi maghihiwalay ang nanay at tatay. Yung pamilya na dapat inaalagaan ng anak habang wala ng asawa. Over time ay mas na-expose pa si Annalise sa mga ideal families. As she discovers new traits ng pamilya, ay mas lalong lumawak ang kanyang mga desires at standards sa kanyang aasawahin one day. Hindi naging maganda at hindi rin naging madali ang buhay bata ni Annalie. She was not raised like a princess like any other girl was. Growing up, she battled proving herself to people as she was openly rejected by her parents. She was abandoned. But she opted to deny it dahil ayaw niya rin kaawaan ng kanyang sarili. But even if she denies it, she can't hide the evidence of her character. Annalie grew up insecure. May issue siyang babae. Sa gitna ng maingay na lansangan ng Maynila, kung saan nagsisiksikan ng mga tao at sasakyan, naganap ang hindi inaasahang pagkikita. Nako, ang dami namang tao. Ang traffic na rin. Malilit na ako nito. Ay nako, nakakainis naman tong mundong ginagalawan ko. Pag mahirap ka, wala ka talagang maaasahan sa buhay. Nagdadabog palayo sa paradahan ng jeep si Annalie. Nagmamadali na siya dahil malilit na siya sa kanyang trabaho. Pinagsasabay ni Annalie ang kanyang trabaho at pag-aaral. Hindi naman afford ni Annalie ang bachelor's degree kaya minabuti na lamang niyang mag-enroll ng skilled courses. Kumuha si Annalie ng automotive skill course. Pangarap niya kasi magkaroon ng sasakyan kaya yun na lamang ang kinuha niyang skills ang sa ganon ay matutunan niya ng libre ang pagmamaneho at pagkukumpune ng sasakyan. Malayo man sa kanyang pinangarap ngunit wala na siyang ibang choice kundi pagtiisan na lamang kung anong available para sa kanya. Bitbit ang kanyang canvas shoulder bag ay nagmamadaling naglalakad siya sa kalye. Nakayuko at mukhang nag-aalala. Bigla siyang natisod sa isang bato at muntik nang matumba. Buti na lamang ay mayroong nagmagandang loob na hawakan siya kaya hindi na siya tuluyang natumba pa sa daanan. Nako, pasensya na po. Nabigla at nag-aalala ang saad ni Annalie. Ayos lang po, mukhang nagmamadali ka yata ah. Nakangiting tugon naman ni Randy. Oo late na kasi ako sa trabaho. Kinakabahang tugon naman ng dalaga. Anong oras bang pasok mo? Ba't di ka na lang nag-jeep? Sagot naman ni Randy habang tumitingin sa relo. Nako, pag dyan pa ako sasakay, anong oras pa kaya ako makakarating sa talyer? Buti pa maglakad na lang ako kahit medyo malayo at least hindi ka na mabubisit pa sa traffic. Sige, sabayan na kita miss ha. Saan ka nga ba ulit nagtatrabaho? Dyan lang naman sa may talyer sa unahan, mga 2 kanto mula rito. Talyer? Opo, bakit parang hindi ka makapaniwala? Wala kasi, ang ganda mo naman para magtrabaho sa isang talyer. Sekretarya ka ba ng may-ari doon? Ay, hindi ho. Talagang mekaniko ho ako doon. Tugon naman ni Annalie. Talaga ba? Namanghang sagot naman ni Randy. Oo, medyo mahirap sa una pero okay rin naman. Nag-aaral din kasi ako sa TESDA kaya medyo gamay ko na rin ang trabaho ko. Aba, ibang klase ka. Bilib din naman ako sa'yo, no? Ano nga palang pangalan mo? Annalie. Inabot ni Randy ang kanyang kanang kamay para makipagkamay kay Annalie. Randy nga pala. O ikaw, saan pa palang punta mo ngayon? Tanong naman ni Annalie. Dyan lang din. Susunod na kanto mula sa pupuntahan mo. Alin doon? Nagtatrabaho ka rin? Dyan lang sa university. Estudyante ka pa pala. Anong kursong kinukuha mo? Oo engineering. Pero nagtatrabaho din ako pagkatapos ng eskwela. Alam mo na, anak mahirap lang Kailangang doble kayod. Aba, ang galing ng kurso pang matalino lang yan Hindi naman ako matalino. Magaling lang talaga ang mga katabi ko. Natawa pa si Annalie sa pahapyaw na biro ni Randy. Mahirap nga ang engineering, lalo na't hindi naman kami mayaman. Yung mga gamit pang engineering halos hindi ko na nga mabili lahat Hirap kasi ng buhay. Oo nga no, parang ang daya lang talaga ng mundo no. Ba't pa kasi tayo nasali sa mga mahihirap na angkan no?
Naku, huwag mo sabihin yan. Sa kahit anong paraan, may tsansa naman tayong umasenso sa buhay. Pero sa ngayon, siguro, tiis-tiis na lang muna. Tama ka naman doon. Sa kanilang pag-uusap, napansin naman ni Randy ang pagiging negatibo ni Annalie. Napapansin niya rin ang kawalan ng kumpiyansa sa sarili ng dalaga. Naniniwala si Randy na may maganda pa rin nakalaan para sa bawat mahirap sa buong mundo. Habang naglalakad, nakita nilang isang grupo ng mga bata na naglalaro sa kalsada. Napansin ni Annalie ang kalungkutan sa mga mata ng mga bata. Nagsimula siya magreklamo tungkol sa kahirapan at kawalan ng katarungan sa mundo. Kawawa naman ang mga bata. Walang pagkakataon para mag-aral at magkaroon ng magandang buhay. Hindi naman lahat ng bata ay ganoon. Marami pa rin namang mga bata ay nag-aaral at may magagandang pangarap. Paano mo naman nasabi yun? Ang dami kayang may problema sa mundo. Totoo namang maraming problema pero hindi naman ibig sabihin nun na wala ng pag-asa. Kailangan lang nating magtulungan at magtiwala sa isa't isa. Aba, gusto ko yung pagiging good vibes mo sa akin ha. Parang hindi ka lang nahihirapan sa buhay kung makapagsalita ka. Oo naman, tayo lang naman na makakatulong sa mga sarili natin eh. Ganito na nga katarik ang mundo, palalalain pa ba natin? Pagpapalakas ng loob na sabi naman ni Randy. Tama ka nga. Sa mga sinabi yun ni Randy ay unti-unting nagbago ang mood ni Annalie. At tila ba sumasang-ayon na lamang siya sa lahat ng mga magagandang sinasabi ni Randy. Nagsimula siyang makita ang positibong panig ng buhay. Nakarating na sila sa trabaho ni Annalie, nagpaalam na rin si Randy, ngunit bago siya umalis ay may sinabi siya kay Annalie. Sana ma-enjoy mo ang trabaho mo ngayon. At tandaan mo, huwag kang mawawala ng pag-asa. May magagandang bagay na naghihintay para sa'yo. Nakangiting bilin ni Randy sa kanya. Salamat, ikaw rin. Nakangiting sagot rin naman ni Annalie sa binata. Sa pag-alis ni Randy, ramdam naman ni Annalie ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang puso. Parang may isang bagong pag-asa na sumibol sa kanyang kalooban. Napaka-contagious ang pananaw ni Randy sa buhay kaya tila ba lumaho ang masyadong maisyo ni Annalie at napiling gumite sa loob ng kanyang pinagtatrabahuhan. Nagpaalam na si Randy kay Annalie dahil kinailangan na nitong pumasok sa talyer at muntikan na siyang malate sa kanyang trabaho. Habang papasok si Annalie ay hangang-hanga naman si Randy sa bagong nakilalang kaibigan. Simula ng araw na yon ay napapadalas na rin ang pamamasyal ni Randy sa talyer tuwing uwian na ito. Minsay dinadala niya rin ang merienda si Annalie. Nako, mukhang maliligaw na yan sa'yo Annalie ah. Madalas ka na yung dumaan dito ah. Mukhang mapapaayos ang puso niyan sa'yo. Ulol ka talaga Alex, kaibigan ko lang yung tao no. Tsaka mabait naman kasi talaga yan. Sagot pa ni Annalie sa katrabaho. Nako, narinig ko na yung kaibigan lang. Sa showbiz na uso na yan noon. Kaibigan mo lang. Sa huli, naging magsing-irog na. Nako Annalie, mag-ingat ka. Yung kaka-entertain mo dyan, sinasabi ko sa'yo, ikaw mahuhulog sa lalaking yan. Nako, hindi ko pa nga nabibili yung pangarap kong sasakyan eh. Kiniranking na ako. Tumihimik ka nga dyan Alex, lalabas na muna ako, break naman eh. Nako, ayan na oh, lumalapit ang pag-ibig. Sabay tawa ng kaibigan ni Annalie na si Alex. Tinuuna ni Annalie si Randy. Sa pabalik-balik nga na binata sa talyer ay naging matalik na silang magkaibigan ni Annalie. Ganon na rin ang mga kasamahan ni Annalie sa kanilang talyer. Uy, Randy, wala ka na bang pasok? Tanong ni Annalie. Wala dumaan lang ako dito para ibigay sa iyo tong kakaning ginawa ng nanay ko. Naku, nag-abala ka pa. Hindi ka na dapat nagdala ng kung ano-ano pa. Mamaya, pataktin na naman tayo ng panunukso ng mga kasamahan ko eh. Alam mo naman yung mga yan. Oo nga pansin ko rin. Hayaan mo na lang din yan sila. Wala lang din yan kasi silang magawa eh. Isa ba sa kanilang boyfriend mo? Baka kasi isa sa kanilang boyfriend mo mukhang hindi na talagang magandang umaaligid-aligid ako dito, diba? Nag-aalalang tanong naman ni Randy. Naku, wala Kita mo nga yung mga mukha niyo, mga mamang yan. Ang tatandaan na niyan. Tapos yung iba sa kanila may mga asawa at anak na rin. Ba't naman ako papatol sa kanila, diba? Talaga ba?
So all this time, single ka pa rin? Oo naman. Wala naman akong panahon para sa pag-ibig na yun eh. Dagdag gastos lang yan. Tugon naman ng Annalie. Sa bagay, may point ka naman. Pero pag-ibig naman kasi, worth it naman gastosan yan. Sus, yan ka na naman sa mga pang-good vibes mo eh. Hindi ka talaga nauubusan ng sasabihin, ano? Hindi, kasi totoo naman yan, diba? Pag-ibig kaya ang pinakamagandang pangyayari sa buhay ng tao. Lumipas pa ang mga buwan at naging consistent naman ang kwentuhan ng dalawa. May mga panahong niyayaya na rin nilang isa't isa sakaling sila ay bakante at walang ginagawa. Naging maganda naman ang naging pagkakaibigan nilang dalawa ni Randy, kaya naging komportable lang naman sila sa isa't isa. Pero, pag ang pana ni Cupido ay gumana, tila nag-iba na ang turingan at pakiramdam nilang dalawa sa isa't isa. Isang beses ay inaya na ni Randy si Annalie na kumain sa isang mamahaling restaurant. Huy, ba't mo ako dinala dito? Mahal dito ah. Naku, huwag ka na magreklamo. Minsan lang naman to eh, kaya sige na. Enjoy na lang natin tong mga bagay na ganito. Total, pareho naman tayong hindi pa nakakatikim sa mga ganitong kainan, edi try natin. Hindi naman porket mahirap tayo eh, wala na tayong karapatang pumasok sa mga ganitong establishments, di ba? Tama ka rin naman. Pero sige, hati tayo sa bayad ah. Pag-offer naman ni Annalie. Wag na, ako na to. Meron naman akong pasobra kahapon kasi may nagbigay sa akin ng malaking tip sa trabaho eh. Yun na lang ang gagamitin ko para dito. Yung budget ko naman para sa bahay eh intact pa kaya wag mo nang problemahin pa. Pagtanggi at sagot naman ni Randy. Sige libre mo sa akin to. Sige, babawi na lang ako sa susunod. Pagsagot naman ni Annalie. Habang nagkukwento si Randy ay siya namang tutok ni Annalie sa mga mata ni Randy. Nakangiti at tila ba tuwang-tuwa sa mga kwento ni Randy. Ang dami na palang tumatakbo sa kanyang isipan habang nakikinig at nakatitig siya sa mukha ni Randy. Alam mo Randy, salamat sa'yo Dahil sa'yo, natuto ako mag-isip ng positibo. Alam mo yon, nakakahawa din naman kasi yung mga pananaw mo sa buhay. Kahit hindi naman madali yung buhay mo, para bang ang gaan-gaan lang palagi ng pakiramdam mo? Walang anuman. Hinawakan ang kamay ni Annalie. Masaya ako na nakatulong ako sa'yo. Tsaka napansin ko rin kasi sa'yo na palagi ka nalang merong reklamo sa buhay. Alam mo ba na kung punong-puno ka ng negativity, walang patutunguhan ang buhay mo. Mahihirapan at mahihirapan ka talaga. Choice naman kasi natin yon. Lahat ng pinapasok natin sa mga utak natin. Eh kung hindi lang naman makakatulong sa'yo, ba't mo papapasukan sa buhay mo, diba? Wala namang balak si Randy na magkanobya. Kaya lang dahil sa dalas ng kanilang pagkikita ni Annalie, ay tila ba na-develop na rin sila sa isa't isa. Hanggang sa isang beses ay kinakailangan ni Annalie ang tulong ni Randy sa kanyang bahay na inuupahan. Randy, bukas ka na lang ulit tumambay dito sa talyer. Kailangan ko na kasing umuwi eh, may nasira kasi dun sa bahay. Kailangan ko munang kumpunahin yun kasi matutulog akong nakikita ng mga tao sa daan pag hindi ko inayos yun. Eh mukhang uulan pa naman. Ano ba kasing aayusin mo? Baka pwede kitang tulungan. Wala. Kayang-kaya ko na yun. Dingding lang naman yun ang inuupahan kong kwarto. Ganun ba? Madali lang yun. Tara, sabay na tayo para matulungan na agad kita. Mas madali mo matatapos yan pag kukumpuni nun. Naku, sigurado ka? Wala akong ipabayad sa'yo Anong bayad ba kasing pinagsasasabi mo? Tara na nga. Nagpumilit na nga si Randy na tulungan si Annalie sa gusot ng kanyang kwarto. Nang sa ganon, ay hindi na rin ito mahirapan pa sa pagkukumpuni ng lugar. Habang papaalis sa talyer ay hindi naman namalaya ni Randy na hawak-hawak niya na palang kamay ni Annalie habang tinatahak nila ang daan patungo sa inuupahang kwarto ni Annalie. Nang mapansin ni Annalie ang kanilang kamay na magkahawak, ay tila gumuhit naman sa bisngi ni Annalie ang napakatamis ng ngiti. Ibang klase kasing nararamdaman niya sa mga oras na yon. Kinilig siya ng husto dahil na rin sa gentleness at pagtulong ni Randy sa kanyang maliit na problema.
Nang makarating silang dalawa sa kwarto ni Annalie, ay wala nang sinayang na oras pa si Randy at inumbisahan niya na kaagad kung punuhin ang nasirang dingding sa kwarto ni Annalie. Nako, buti na lang talaga't sumama ako dito, Annalie. Mahihirapan ka sana kung ikaw lang mag-isa ang gagawa nito at saka delikado rin para sa'yo. Oh. Mamaya masilip ka dito sa loob ng kwarto mo sakaling hindi ito magawa. Oo nga salamat Randy ah. Basta ikaw, malakas ka sa akin Mahigit 2 oras ang iginugol ng dalawa sa pag-aayos ng nasirang dingding sa kwarto ni Annalie. Matapos iyon, ay laking pasasalamat naman ni Annalie kay Randy. Randy, salamat talaga ah. Ano ka ba? Walang anuman yon. O paano? Aalis na ako? Timing na timing din naman ang pagbuhos ng ulan sa pagpapaalam ni Randy. Bumuhos ang napakalakas na ulan ng oras na yon. Alas hindi na nga sila magkarinigan ni Randy dahil sa sobrang ingay ng patak ng ulan sa bubong ng kwarto ni Annalie. Minabuti na lamang ni Annalie na pagstayhin muna si Randy sa kanyang kwarto habang napakalakas pa ng ulan sa labas ng kanilang boarding house. Dito ka na muna Randy. Siguro mamaya pagtigil ang ulan pwede ka na umuwi. Oo nga Napansin naman ni Annalie ang pawis na bumakat sa t-shirt ni Randy sa kanyang likod kaya hinanapan niya ito ng t-shirt na magkakasya lang kay Randy. Maskulado ang pangangatawan ni Randy. Baka sa mga muscles niya ang kanyang trabaho sa araw-araw na unti-unti namang humulma sa matitikas niyang braso. Randy? Basang-basa ng pawis ang likod mo May t-shirt ako dito. Kasya naman sa'yo to Hubarin mo kaya muna yung t-shirt mo nang sa ganan na hindi ka ubuhin. Naku, nakakahiya naman Annalie. Ano ba? Huwag ka na mahiya. Kesa naman magkasakit ka. Mahirap na. At hindi na nga nag-alinlangan pa si Randy at agad niya nang kinuha ang inabot ni Annalie na t-shirt sa kanya. Pagkahubad ni Randy ng kanyang t-shirt ay bumungad ang pormadong abs si Randy. Hindi na naalis pa ni Annalie ang kanyang mga mata sa napakagandang hulma ng katawan ni Randy. Habang nakatitig ito ay tila ba humina ang ikot ng mundo at lahat ng bagay ay nag-slow motion. Kahit malamig ng mga oras na yon, ay unti-unting pinagpawisan si Annalie. Napansin din na Randy ang malapantasyang pagditig ni Annalie sa kanyang katawan. Tila nag-init silang dalawa. At may kung anong nag-udyo kay Randy na lapitan at yakapin ng mahigpit si Annalie. Nadala pa nga ng kanyang emosyon si Randy at tuluyan na ngang hinila si Annalie papalapit sa kanyang bisig at niyakap ito ng mahigpit na wala na halos gap ang kanilang katawan. Ramdam nilang pareho ang init ng hangin na lumalabas sa kanilang mga ilong at ang buong diwa nila'y napaka-agresibo. Ang tanging naririnig na lamang ni Annalie mula kay Randy ay, "Gustong-gusto ka ta, Annalie." At agad nang sinakop ni Randy ang diwa ni Annalie. Pinuluputan niya ng kanyang madiin na braso ang katawan ni Annalie habang kanya itong hinahalikan. Hindi na nga nagdalawang isip pa si Annalie at kusa na lamang nitong isinorender ang kanyang sarili kay Randy. Nangyari na nga hindi inaasahang mangyari sa kanilang dalawa. Masyado silang nadala sa sidhe ng kanilang mga damdamin. Matapos na nangyari sa kanila ay bigla na lamang naging awkward ang pagkikitungo ni Annalie kay Randy. Tila nahiya ito dahil ibinigay lamang niya ng walang kahirap-hirap ang sarili na hindi pa naman niya nobyo o asawa. Patuloy pa rin sinusuyo ni Randy si Annalie kahit pa sa patuloy niyang pagsasawalang bahala kay Randy. Naging matiisin si Randy sa kahit anumang pagsubok na binigay ni Annalie sa kanya. Pinatunayan pa nga ni Randy na seryoso ito at totoo ang kanyang pag-ibig kay Annalie. Nang dahil sa nangyari sa kanila, ay mas lumala pang insecurities ni Annalie sa kanyang sarili. Kaya kahit totoo naman ang pinapakita ni Randy sa kanya, ay palagi niya pa rin itong nami-misinterpret na nagiging mabuti lang si Randy sa kanya dahil sa paunang nangyari na sa kanilang dalawa. Minsan nga'y sinasaway na rin ni Annalie ang ilan sa kanyang mga kaibigan dahil patuloy niya pa rin pinapahirapan si Randy. Hoy, Annalie, nasa labas ng boarding house si Randy kanina pa yun dyan, diba? Gabi na, baka pwede nang kausapin mo naman. Saad ni Dessa. Ayoko nga makipag-usap ngayon, wala ako sa mood Sagot naman ni Annalie. Pwede ba, prangkahin mo na nga lang yan kung ayaw mo dyan sa tao.
Hindi yung ginagawa mong asong sunod ng sunod sa'yo. Ang bait-bait ng tao sa'yo eh. Ikaw tong sobrang may topak. Suggestion naman ng kaibigan niyang si Dessa. Choice niya naman yan eh. Hindi ko naman siya pinipilit na magstay para sa akin. Alam mo ikaw, hindi kita maintindihan. Kailan lang gustong-gusto mo yang si Randy tapos bigla na lang ganyan ang pagtrato mo sa kanya? Anong hangin ba kasing pumasok dyan sa kokote mo? Ba't mo ginagago yung tao? Alam mo, Dessa, umalis ka na nga lang. Kung naaawa ka, di paalisin mo na. Ewan ko ba sa'yo, Annalie? Bumaba si Dessa at marahang kinausap si Randy. Nagsinungaling na lamang si Dessa dahil naaawa ito sa kalagayan ni Randy sa labas ng kanilang boarding house. Randy? Uy, Dessa. Randy, umuwi ka na lang. Nakatulog na pala si Annalie eh. Ginigising ko nga eh. Hindi naman magising-gising. Balikan mo lang sa talyer bukas. Ganun ba? May ibibigay pa naman sana akong pagkain para sa kanya kasi baka hindi pa yung kumain eh. Naku, sayang naman yung pagkain dala mo. Baka nga napagod yun sa trabaho niya kanina kaya nakatulog na agad pagdating niya dito. Oo nga. Para kasi ang dami nakatambay na sasakyan dun kanina sa talyer niya eh. Ay, kainin mo na lang yung dala mong pagkain. Mukhang hindi ka pa nga din nakakakain eh. Kanina ka pa dyan. Napanghinaan na rin ang loob si Randy pero hindi pa rin ito nagpatinag sa kanyang nararamdaman. Kaya naglakas loob itong pumasok sa loob ng kwarto ni Annalie at nagulat na lamang si Annalie nang biglang may yumakap sa kanya ng patalikod habang ito'y nakahiga sa kanyang kama. Uy, ano ba? Nang humarap ay nakita niya ang mukha ni Randy na nag-aakmang hahalikan siya. Anong ginagawa mo dito, Randy? Hinahagod ni Randy muli ang kanyang buhok at inipit ito sa likod ng kanyang tenga. Hindi ko na matiis na hindi ka makita, Annalie. Galit ka ba sa akin? Bigla naman nag-iba ang demeanor ni Annalie at kinilig naman ito sa panunuyo ni Randy. Alam mo ikaw, alam mo talaga kung anong gagawin sa akin tuwing sinusumpong ako, no? Oo naman. Mahal na kaya kita. Sagot naman ni Randy. Mahal na agad? Oo eh. Hindi na nga ako halos makatulog pag hindi kita nakikita eh. Sobra ka naman. Totoo nga. Parang masisira ang ulo ko pag di kita nakita sa isang araw. Sagutin mo na rin kasi ako, Annalie. Sagot. Ginaganito mo lang naman ako kasi natikman mo na ako eh. Uy, hindi yan totoo ah. Hindi ako mag-aantay palagi sa'yo kung yun lang ang habol ko. Kahit nga ilang beses mo na ako minamalditahan hindi nga ako nagpapatinag. Mahal kita, Annalie. Maniwala ka naman sa akin, no? Talaga? Oo naman. Umaandar lang kasi ang pagiging insecure mo eh. Alam mo ba, Annalie? Lahat gagawin ko para sa'yo. Talaga? Lahat? Oo naman. Pero syempre, hindi pa kita mabibigyan ng mga luho mo sa ngayon kasi nag-aaral pa ako eh. Pero sa oras na makapagtapos ako, promise ko sa'yo, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Naku, parang totoo ah. Totoo naman kasi talaga. Ikaw lang tong ayaw maniwala eh. Sige na nga. Oo na. I love you too, Randy. Talaga? Tayo na? Oo nga. Bawiin ko na lang. Hindi, joke lang naman eh. So, ano nang tawagan natin? Honey? Babe? Love? Parang mas gusto ko yung honey. Habang nag-aaral nga silang dalawa, ay pinasok na nga nilang dalawang intimate relationship at nag-umpisa silang mangarap para sa kanila. Maganda ang naging plano nilang dalawa at patuloy silang nagsumikap na mairaos ang kanilang mga sarili sa kasadlakan ng kahirapan. Nasa final year na sa kolehiyo si Randy nang maging magkasintahan sila ni Annalie. After about a year ay natapos na nga ni Randy ang kanyang college degree. Tamang-tama naman kung kailan natapos ni Randy ang kanyang pag-aaral ay siya namang dumating ang napakalaking pagsubok sa kanilang dalawa. Randy? Hon? Ano yon, Hon? Halika nga dito sa DR.
Kasi mahigit isang buwan na akong hindi dinadatnan. Ha? Bakit buntis ka, Han? Nako, ano ka? Anong buntis? Hindi Baka kasi delayed lang ulit pero bumili ako ng pregnancy test. I-check ko lang sana para panigurado. Sige, i-check natin. At nag-extract na nga ng ihi si Annalie at inilagay ito sa kanyang pregnancy test. At 2 linya ang lumabas. Naku, honey, buntis ka. At kahit hindi pa oras, ay meron kung anong saya sa puso ni Randy nang nalaman niyang buntis ang kanyang kasintahan. Bakit parang tuwang-tuwa ka pa dyan? Nag-aalalang tanong naman ni Annalie. Wala. Blessing kasi ang baby, diba, Han? Anong blessing? Hindi, no? Dagdag suliranin niyang batahan. Ay. Nako, hindi. Sinasabi mo lang yan ngayon kasi wala pa. Pero sa oras na mahawakan mo ang baby natin, nako, mapupuno ng ngiti ang mukha mong lagi na lang may reklamo. Sagot pa ni Randy. Ayoko pa nga, Han. Gusto ko ako lang ang baby mo. Nako, hindi ka naman mapapalitan kahit magkaroon pa tayo ng 12 anak Ikaw at ikaw lang ang baby ko, honey. 'Di ba? Talaga? Pangako ko sa'yo yan. Kaya huwag ka mag-alala, okay? Pagbubutihin ko ang trabaho ko para sa'yo at sa magiging baby natin. Over the course of their relationship, pansinan ni Randy ang mga ugaling hindi maganda ni Annalie. But since Randy was decided to love this woman, hinanapan niya lamang ng maganda ang bawat ugaling hindi niya nagugustuhan kay Annalie. Palagi niya rin itong pinagsasabihan tungkol sa pag-budget ng kanyang pera. Palagi niya itong ini-encourage mag-ipon ng pera nang sa ganon ay may madudukot siya sakaling dumating ang mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay. Madalas sa may tumatango naman si Annalie sakaling pinagsabihan siya ni Randy. Being in love caused Randy to bypass every red flag he saw sa ugali ni Annalie. Randy realized na kinakailangan niyang i-lead si Annalie para gumaling ito sa pag-handle ng pera. Hindi niya ito nakitang burden but an opportunity to help out his one and only love. Ganon naman talaga lagi sa pag-ibig Love always hopes. Palaging umaasa ang pag-ibig ng kabutihan mula sa isa't isa. Dahil kung hindi nga naman yan pag-ibig, ay natural na mauubusan ka na lang ng pag-asa sa iyong partner at agad na mag-give up kung sakaling makita mo ang kanyang mga kahinaan. Patuloy na kumapit sa pag-ibig si Randy at umaasang mas magiging maayos si Annalie pagdating ng panahon. After 9 months ay tuluyan na nanganak si Annalie. Isang napakagandang batang babae. Randy named her Rannalie. Kinumbay niya ang pangalan nilang dalawa ni Annalie dahil ika nga niya ay bunga siya ng kanilang pagmamahalan. Mga ilang buwan lamang nakalipas nang si Annalie ay manganak na, agad namang niyaya ni Randy si Annalie na magpakasal. Walang magarbong engagement. Isang simpleng araw lang sa kanyang bahay nang sinorpresa ni Randy si Annalie. Habang nagbe-breakfast, Han, alam mo, talagang na-appreciate ko kung gaano ka hands-on sa anak natin. Natutuwa ako dahil nakikita ko na hindi nga talaga ako nagkamali sa'yo. Nako, akala ko nga hindi mo ako kayang panindigan. Pero kaya lang naman pala, Han, basta magkasama tayo. Masayang tugon naman ni Annalie. Syempre, gano'n naman talaga, Han. Mas magaan ang buhay pag nagtutulungan tayong dalawa, diba? Kayang-kaya nating mag-survive sa buhay. Kaya nga huwag mo kong iiwan, Han, no? Oo naman, Han. Mas pagbubutihin ko pang pagtatrabaho. Inspired na nga ako ngayon magtrabaho Samantala, busy naman si Annalie sa pagpapadede ng kanilang anak nang lumuhod si Randy sa harapan niya at inalok si Annalie ng kasal. Annalie, will you marry me? Naiba naman ang mood ni Annalie nung panahong yon. Para bang ayaw niya pa pero parang napilitan na lang din. Nako, Randy naman.
Hindi naman natin pwedeng madaliin ang mga bagay na ganyan, tsaka hindi naman porket may anak na tayo, kailangan kasal agad tayo. Bakit ayaw mo pa bang pakasalan kita? Naku, hindi naman. Kaya lang, dagdag gastos lang yan. Okay naman din na tayo na ganito lang, 'di ba? Pero kasi ako, sure na ako na ikaw ang gusto ko makasama habang buhay. Ayaw mo ba ng ganon? Hindi naman sa ayaw ko, Han. Gusto ko rin naman. Kaso naiisip ko baka napipilitan ka lang kasi nabuntis mo ko. Alam mo yun? Han, ano ka ba? Umaandar na naman yung mga insecurities mo sa buhay. Hindi naman ganyan yung rason eh. Mahal kita. At ikaw ang babaeng gusto kong makasama sa buhay. Okay? Sige na nga. Yes na. Sayang naman yung singsing. Ang ganda pa naman. Maganda talaga yan kasi pinag-ipunan ko yan, Han, ano? Okay lang ba sa'yo, Han, kahit kay Mayor na lang muna tayo ikasal? Para alam mo yon, hindi masyadong magastos. Ang importante naman ay tunay ang pagmamahalan at maikasal na tayo, di ba? Pwede naman. Wala naman akong problema sa ganyan, Han. Inayos na nga kaagad ni Randy ang lahat ng kinakailangang papeles para sa kanilang kasal ni Annalie. Excited na excited pa naman si Randy sa kanilang kasal. Prepare niya kaagad ang lahat ng gagamitin para sa kanilang simpleng kasal. Simula sa papeles, mga damit na susuotin at iba pang mga bagay na talaga namang hinanda na ni Randy. Ang tanging gagawin na lang ni Annalie ay pumunta sa kanilang kasal. Han, bilib naman ako sa sobrang excited mo sa kasal natin. Lahat talaga na ihanda mo na. Sabi pa ni Annalie kay Randy. Niyakap naman ito si Annalie. Siyempre naman, ikakasal ba naman ako sa forever ko? Excited talaga ako. Han, bakit pala hindi mo imbitahin ang mga magulang mo? Han, kailangan pa ba yun? Di ba pwedeng tayo na lang? Kasi si nanay gusto kong makapunta siya eh. Gusto rin naman kasi sana na ma-meet ng mga magulang ko yung magulang mo. Nako, si nanay mo na lang ang isama natin. Huwag na nating imbitahin pa sina mama at papa. Wala namang maitutulong yun sa atin. Dagdag gastos lang din sila dito sa bahay. Pagtanggi pa ni Annalie. Nako, okay lang naman yun, Han. Bakasyon lang naman sila dito. Meron pa naman ako ditong extra. Mapagkakasya naman natin to hanggang sa susunod kong sahod. Nako, huwag na, Han. Kasi magugulo yung parents ko. Hindi natatapos ang araw na hindi nag-aaway ang dalawang yon. Hayaan mo na. Sinanay mo na lang papuntahin natin kasi walang kaproble-problema yon. Hindi katulad ng nanay ko. Ikaw naman ang mas nakakakilala sa kanila. Gusto ni Randy na i-share sa bawat pamilya nila ni Annalie ang kanilang pag-iisang dibdib. Ngunit wala siyang magawa sa choice ni Annalie. Hindi niya ito mapilit na baka mag-away lamang sila. Ayaw na ayaw pa naman ni Randy na nag-aaway sila ni Annalie kaya hinahayaan niya lamang ito sa kanyang mga desisyon sa buhay. Ika nga nila, happy wife, happy life. Sa araw ng kanilang kasal, maaga pang pumunta sa City Hall sina Randy, Annalie kasama ang kanyang nanay at ang dalawang kaibigan nila na tanging mga witness ng kanilang kasal. Nang makarating na ang mayor ay agad na inumpisahan ng seremonya. Naging solemn at mabilis lamang ang kanilang pag-iisang dibdib. Pagkatapos ng kanilang kasal ay tumungo lamang sila sa isang kainan sa labas ng City Hall at doon pinili nilang i-celebrate ang kanilang pagiging mag-asawa. Napakapayak ng kasal, ngunit ramdam na ramdam ng lahat ng nakasaksi ng kanilang pag-iisang dibdib ang respeto at sinseridad ni Randy sa kanyang asawa. Habang kumakain, salamat talaga sa inyo sa pagdalo ng simpleng kasal namin ni Annalie. Kahit sobrang iksilan ng preparasyon namin, pinili niyo pa rin dumalo at makisaya sa amin. Ngayong kasal na kayong dalawa anak ni Annalie, pagbutihan yung inyong pagsasama, ha? Alam niyo, magkakaroon ng mga hindi inaasahang pangyayari ang buhay mag-asawa. Pero dapat ngayon pa lang, habang wala pang dumarating desisyon na niyo na kahit anumang mangyari, ay mananatili kayong tapat sa isa't isa.
at hindi kailanman maghihiwalay sa gitna ng hamon sa buhay. Opo, Nanay. Aalagaan ko rin ako si Randy at ang mga anak namin, Nay. Ganyan nga, Annalie. Tandaan mo na ang babae ang magbibigay liwanag sa isang tahanan. Kaya maging matatag ka sa pananampalataya at kumapit ng mabuti sa Panginoon sa mga oras na hindi ka sigurado at kung sakaling mahihirapan ka. Okay? Payo pa ni Nanay Lydia. Opo, Nay. Tatandaan ko po yan. Magalang na sagot naman ni Annalie. Han, Annalie, salamat ha. Sabi naman ni Randy sa ngayon ay asawa niya na. Salamat saan? Kasi pumayag kang magpakasal sa akin. 'Di ba? Kahit simple lang tong kasal natin wala ka naging problema. Nako, ano ka ba? Ako nga dapat ang magpasalamat kasi kahit wala akong ambag sa kasal natin, hindi mo ako iniwan. Nako, irresponsibilidad ko naman kasi itong mga bagay na to, Han. Huwag mo nalang isipin ang mga bagay na yan at mamaya mag-isip ka na naman ng kung ano. Okay? Sige na nga. Pangako ko. Magiging tapat ako sa iyo, honey. Mahal na mahal kita. Sabi pa ni Annalie. Salamat, Han. Ako rin. Magiging tapat ako sa iyo. Magiging mabuting asawa ako sa iyo at ama sa anak natin. Ipo-provide ko lahat ng pangangailangan niyo sa abot ng aking makakaya. Okay? Naging napakalambing nilang dalawa sa isa't isa habang patuloy naman nilang pinagsasaluhan ang kanilang munting handa. Na makauwi na sila sa kanilang bahay, ay muli na nga nag-usap ang bagong kasal. Napag-usapan na nila ang mga plano nila sa buhay at kung paano mapa-improve ang kanilang buhay. Pareho naman silang nag-agree sa kanilang plano at nangakong pagbutihin nila ang pagtulong sa isa't isa nang sa ganon ay mangyari din ang kanilang pinaplano sa buhay. Gusto rin ni Randy na talagang gampanan na nga ni Annalie ang kanyang pagiging asawa sa pamamagitan ng paghawak ng kanilang budget sa tahanan. Han, simula akin sa ibibigay ko na sa iyo ang aking buong sweldo, ha? Manghihingi na lang ako sa iyo ng pang-allowance ko sa bawat linggo tapos ikaw nang bahalang mag-budget para sa mga kakailanganin natin dito sa bahay. Sige. Pero tulungan mo muna ako mag-budget, ha? Madali lang naman yon, honey. Kaya-kaya mo yon. Basta ibinigay ko na sa iyo ang buong tiwala ko at lalo na sa paghawak ng pera, ha? Rinig mo naman yung sinabi ni Mayor kanina, di ba? Kayo mga babae, kayo ang in charge sa pagpapakasaya ng pera ni Mister. Kaya bilang masunuring Mister, ay ibibigay ko lahat ng pera ko nang sa ganon ay baka mapalago mo pa. Hindi ba? Nako, magtutulungan tayo, Han, ano? Hindi naman pwedeng ako lang ang tagapagplano. Oo naman, andito lang naman ako lagi Umuwi naman ako dito sa bahay kaya makikita ko rin naman ang pinupuntahan ng pera. O basta ha, walang samaan ng loob. Pag may napansin akong hindi maganda sasabihin ko sa'yo. Ganon ka din dapat sa akin. Pag may nakita kang hindi maganda sa akin, prangkahin mo ako para mabago ko naman yung sarili ko. 'Di ba? Opo, sige po kamahalan. Tugon naman ni Annalie sa sinabing iyon ni Randy. Nako, kamahalan ba talaga? Sige nga, gawin mo nga akong prinsipe ngayong gabi. Pabirong hirit pa ni Randy sa asawa. Naging maganda naman ang samahan ni Annalie at Randy. Dalawa silang nagpaplano sa lahat ng bagay. Sabay nilang ginagawa at ginagampanan ng maayos ang kanilang mga role sa kanilang tahanan. Magkasama silang nag-grocery. Nang sa ganon, ay makita rin ni Randy kung saan ba talaga napupunta ang kanyang pera. May mga pagkakataon ding bumibili si Annalie ng ilang bagay na gusto niya, katulad ng laruan ng kanyang anak o mga damit na tila nakakaakit lang sa kanyang mga mata. Makalipas ang isang taon, ay nakikita na ni Randy ang mga bagay na binibili ni Annalie na hindi naman usually kasari sa kanilang pangbuwanang budget.
Madalas ay binibili niya ng magagandang laruan ng kanyang anak kahit hindi pa naman niya alam paano gamitin niya yung laruang iyon. Randy confronted Annalie nang sa ganon ay ma-reprimand naman ang kanyang gastos. Han, kanino tong bike? Yan. Para sa baby natin. Nakasale kasi Han kaya binili ko na lang. Magagamit rin naman niya ni Baby Ran. Hindi ba't parang napaka-baby pa ni Rani para dyan, Han? Nabili ko na Alam nga namang ibalik ko pa yan, diba? Hayaan mo na, Han. Hindi naman gaanong mahal yan. Discounted ko yung nabili. Han, wala namang problema yan. Kaso lang, diba? Sabi ko huwag tayong bibili ng mga bagay na hindi naman natin napagplanuhan. Kahit maliit na bagay pa yan. Pero kasi diba, gagawin natin to ng magkasama. Sorry naman nagandahan lang kasi talaga ako tsaka alam ko matutuwa si Baby Ran dito pagdating ng panahon. Okay, sige. Medyo dismayadong tugon naman ni Randy. Huwag ka nang magalit, kaliit na bagay yung nagkagalit agad. Hindi naman ako galitan, yung sa akin lang kasi diba, nag-usap na tayo. Tsaka diba nag-iipon nga tayo para makabili tayo ng lupa nang sa ganun ay hindi na tayo magrenta dito sa maliit na kwarto na to. Alam ko, sorry na nga paulit-ulit naman to. Naiinis na sagot naman ni Annalie kay Randy. Ganito na lang honey. Sa binibigay kong sahod sa'yo, mag-alat ka na lang ng 1,000 para sa mga wants mo. Ngayon kung may gusto ka na sobra pa sa 1,000, di ipunin mo muna para yung 1,000 mo hanggang sa kaya mo nang bilhin yung sa ganun ay magawa pa rin natin yung plano natin na hindi nasasagasaan yung mga needs at wants mo. Okay ba sa'yo yun? Randy has mastered the skill of finding a solution sa mga gusot na napapasok nila ni Annalie. Napaka-peaceful ng kanyang puso na palagi niyang nire-resolve ang mga bagay-bagay sa kanilang marriage nang sa ganon ay palaging win-win ang kalalabasan ng bawat conflict. Kahit papaano ay napapasunod naman niya si Annalie sa kanyang mga gusto. Minsan namang nag-day off si Randy at niiwan siyang magbantay ng kanyang anak. An old woman came at hinahanap ang kanyang asawa na si Annalie. Tao po? Po, sino po yan? Tanong naman ni Randy. Ay si Sonia po ito sir, andyan ho ba si Annalie? Ay umalis ho may binili ho sa palengke. Ha, ganun ba? Sige, pakisabihan naman ako na dito dumaan. Ako kasi yung pinangako niya sa akin. 2 linggo na akong binabalik-balikan dito ano po bang pinangako niya sa inyo? Ay kasi nangutang siya sa akin ng alahas. Sabi niya sa akin, babalikan ko lang daw siya ngayong linggo. Kaya andito ako ngayon. Ay, ganun po ba Ale? Sige po, kakausapin ko ang asawa ko mamaya. Magkano ho ba lahat ng utang niya sa inyo? Konti lang naman, nasa 5,000 lang naman yung kulang niya. Ale, pwede po ba bumalik ka na lang ho sa sahod ko? Mga 15 ho. Ako po mismo ang magbabayad sa inyo. Siya. Babalik na lang ako sa 15, ha? Opo. Nang makaalis ang alay, kinausap naman ni Randy ang sarili habang pinapatulog ang kanilang munting supling. Ay nako, bakit kaya bili na naman siya ng bili ng mga bagay na hindi pa naman kailangan? Sige lang. Nag-a-adjust pa siguro ang asawa ko sa buhay may asawa. Dati kasi nabibili niya naman ang gusto niya kasi single naman siya. Wala naman siyang iisipin na gatas ng anak at upa ng bahay. Ganyan talaga siguro kayong mga babae, May mga bagay na kahit hindi naman kailangan, maaaring nagbibigay ng saya sa inyo. Medyo mahirap intindihin pero pinili ko ang mama mo. Mamahalin ko kahit pa mga bagay na hindi ko maiintindihan sa kanya. Darating din naman ang panahon na maiintindihan niya mga sinabi ko. At saka anak, sana magkaroon na ng permanent job si Papa, Kasi gusto ko rin ibigay sa inyo ni Mama ang komportableng buhay na deserve ninyo. Ayoko kasing lumaki sa hirap kasi hindi madali maging mahirap anak. Lalo na't pag may nagkakasakit sa pamilya. Nako, sobrang hirap kaya ako anak.
Kaya magsisikap talaga ako para kahit anong mangyari, hindi tayo maghahadlangan sa hirap. Kaya ikaw ha, paglaki mo, ugaliin mong sundin kami ni mama mo ha. Nang sa ganun ay lumaki ka ng maayos. Nakatulog na rin si Randy nang inihiga niya ang kanyang baby girl. Habang inaantay si Annalie ay nakatulog na rin ito. Nang dumating si Annalie, dahan-dahan niya namang hinalikan ng kanyang mag-ama sa kanilang mga forehead. Naramdaman naman ni Randy ang halik na iyon. At agad itong bumangon. Oh, honey, andyan ka na pala. Oo, kakarating ko pa lang naman. Magsisigang ako ngayon, hon. Parang ang sarap kasi humigop ng sabaw eh. Sagot naman ni Annalie. Sige, masarap yan. Han, may pumunta pala kanina dito, si Aling Sonia daw, naniningil eh. Nako, ano naman ang sabi? Wala naman, Han. Kailangan niya daw kasi yung pera. Nakadalawang balik na raw yung matanda dito eh, kawawa naman. Nako, hindi talaga makapaghintay yung matandang yun, nakakainis. Sabi ko naman kasi sa kanya, ihahatid ko na lang sa bahay nila yung kulang ko sa alahas. Ipupunta-punta pa talaga dito sa atin para mang-istorbo. Han, hindi mo naman kasi kailangan magtaas ng boses. Baka kasi may emergency din sa kanila kaya minamadali niya yung pera. Pero napakiusapan ko naman, Han. Ako nang bahala dun sa kulang mo sa kanya. Sasahod naman ako sa A15. Pinabalik ko na lang siya dito sa bahay sa A15 kasi sweldo ko naman yon. Ako na magbabayad nun para wala ka nang iisipin pang iba, okay? Nako, kakaantay naman yung matandang yun. 2 anak nun sa abroad eh. Han, kasi pag nangako tayo sa tao, kailangan natin yung tuparin kahit pa tingin natin mapera naman siya. Integrity kasi natin yung aalagaan natin, Han. Kaya kailangan pag sinabi mong magbabayad ka sa certain date na sinabi mo, dapat mabayaran yun nang sa ganun ay wala tayong tao na masasaktan, hindi ba? Oo, tama ka na. Nako, hindi naman ako nakikipag-argue sa'yo, Han. Sinabi ko lang naman yun para hindi na maulit. Tsaka para hindi rin masira ang tiwala niya sa'yo, diba? Okay. Nag-iba na nga ang mood ni Annalie na mapagsabihin ito ng kanyang asawang si Randy. Hindi naman nakikipag-away si Randy sa kanya. Ang gusto lang naman ni Randy ay maprotektahan si Annalie sa kung anumang masasabi ng ibang tao sa kanya. Iniisip din kasi ni Randy na si Annalie ang refleksyon ng kanyang sarili. Kung paano niya ito tinatrato ay siya ding lalabas sa pag-uugali ni Annalie kaya minabuti niya ng kausapin ng masinsinan si Annalie. Nang sa ganon ay hindi ito masaktan sa kung anumang pwedeng sabihin ng ibang tao sa kanya. Napaka-protective na asawa ni Randy kay Annalie. Abalang nagtatrabaho si Randy sa kanilang apartment nang marinig niya ang tila urgent na katok ng tao sa kanilang pintuan. Sino yan? Randy, anak, si nanay ito anak. Anak, papasukin mo ako at may sasabihin ako sa'yo. Nakatingin naman si Randy sa laptop ng mga oras na yon nang kumatok ang kanyang nanay Lydia. Ano po yun, Nay? Agad na tumayo si Randy mula sa kanyang kinauupuan at tinungo ang pinto para mapagbuksan ng kanyang nanay Lydia. Umupo naman sa tabi ni Randy si nanay Lydia. Anak, yung may-ari ng lupa, naaalala mo ba yung nagsampa ng kaso sa atin noon? Oo, Nay, bakit po? Nanalo siya sa kaso, anak. Kailangan na nating iwanan ng bahay. Galit na galit ang mga tao dun sa atin dahil sa biglaang pagkuha nila ng lupang kinatitirikan ng mga bahay namin. Wala, anak eh. Talo tayo sa may mga pera. Napakadali nilang nabaluktot ng katotohanan. Ano? Pero Nay, yung bahay na yun, pinaghirapan yun ni tatay ah. Alam ko anak, pero wala na tayong magagawa. Kailangan nating maghanap ng ibang matitirhan. Nag-serve na sila ng sheriff order anak na dapat na daw nating lisanin ang bahay natin sa lalong madaling panahon. Hindi ko nga alam ang gagawin ko anak. Yung mga kapitbahay natin doon, humingi naman ng palugit para makahanap ng malilipatan kaso wala namang puso yung in-check na nakabili ng lupa. Tsaka wala talaga tayong laban anak kasi pera ang umiiral pag lumapit tayo sa batas. Kaysa gumastos tayo ng malaki sa bagay na hindi naman tayo sigurado, mas mabuti na lang siguro humanap na lang tayo ng malilipatan anak. Hayaan mo't hindi naman nakapikit ang mga mata ng Panginoon sa atin. May awa din ng Diyos.
Nalungkot naman si Randy. Saan naman kaya tayo lilipat, Nay? Hinawakan ni Nanay Lydia ang kamay ni Randy. Huwag kang mag-alala, anak. Makakahanap tayo ng bagong bahay. Si Randy tumingin-tingin sa kanyang ina, puno ng pangamba at pag-aalala. Gustong pawiin ni Randy ang pangamba sa kanyang nanay at gusto na lang na i-provide ang bahay na kailangan nila, ngunit salat din si Randy sa pera. Pinipilit niya na nga lang na ipagkasya ang lahat kahit nahihirapan na siya. Pilit na kinakalma ni Randy ang kanyang nanay sa pamamagitan ng pagbibigay nito ng isang pangako. Nay, huwag kang mag-aalala ha. Gagawa ko ng paraan sa lalong madaling panahon. Naku anak, sorry ah. Hindi mo dapat kami pinoproblema pa eh. Pero kasi wala pa talaga akong mapagkukunan kasi nag-aaral pa naman yung kapatid mo. Naiintindihan ko ho, Nay. Ako na pong gagawa ng paraan. Huwag na ho kayong mag-alala, ha? Hindi problema ang pagtulong niya noon sa kanyang nanay at mga kapatid dahil tanging pangkain lamang nila ang iniisip ni Randy. Ngunit ngayon ay iba na ang usapan dahil sasagutin niya na rin ang bayad sa kanilang tirahan at ibang pang pangangailangan. Dagdag pa sana iyon para sa kanya pero hindi niya ininda dahil alam niya namang giginhawa rin silang lahat pagdating ng panahon. Kahit pasagot ni Randy ang kanyang pamilya ay pinapaalam niya pa rin ang lahat ng ginagawa niya para sa kanyang nanay, sa kanyang asawa. Sa kanilang maliit na apartment, nagkukwentuhan si Randy at ang kanyang asawa, si Annalie, habang si Randy naman ay nakaupo sa sofa, mukhang nag-aalala. Annalie, honey, may sasabihin ako sa'yo. Ano yun, Randy? Mukhang seryoso ka. Sila nanay kasi, Han. Pinapaalis na sila sa bahay. Ha? Bakit naman? Nanalo kasi sa kaso yung may-ari ng lupa. Itatayo daw nila doon yung isang malaking building. Ala, kawawa naman sila nanay. Ang tagal na nila doon ha. Tsaka, di ba Han, nabili na yan ni tatay noon pa. Nalulungkot naman na sagot ni Annalie. Oo nga kaso ewan ko. Binaliktad ng may-ari yung mga papeles nila nanay. Hindi nila in-acknowledge yung bayad ni tatay noon kahit may mga pruweba pa si nanay na ipinakita sa korte. Naisip ko nga, Han, pwede naman silang tumira dito sa atin. Talaga? Sige, Randy, okay lang naman sa akin. Masayang tugon naman ni Annalie. Pero Han, hindi tayo magkakasya dito. Maliit lang naman ang apartment natin eh. Paano kaya kung lumipat tayo ng mas malaking apartment, Han? Oo nga no, ang liit. Wala namang problema sa akin yun, honey, pero kaya ba ng budget mo? Siguro magtatrabaho na lang ulit ako, Han, para makatulong na rin ako sa gastusin dito sa bahay. Hinawakan naman ni Randy ang kamay ni Annalie. Nako, huwag mo na, Han. Kasi ang liit pa ng anak natin, tsaka nagre-recover ka pa nga eh. Huwag ka mag-alala, Han. Makakahanap tayo ng paraan. Gagawa ako ng paraan. Feeling ko naman nabibigyan naman sila ng sapat na oras na makalipat sila ng pamamahay nila. Ako nang bahala, honey. Nagyakapan sina Randy at Annalie. Pareho nag-aalala pero determinado na tulungan ang pamilya. At the back of Randy's mind, gusto niya na lang din kuhanan ng isa pang unit ng apartment ng kanyang nanay at mga kapatid para may privacy pa din naman silang mag-asawa. Nagsumunod na araw ay maagang pumunta ng opisina si Randy. Habang papunta sa opisina, nakasalubong ni Randy ang kanyang matalik na kaibigan nung siya ay nag-aaral pa na si Leono. Uy, Tol! Randy, kamusta ka na? Matagal na tayong hindi nagkita Uy, okay naman ako Leono. Ikaw, kamusta ka sa Dubai? Okay naman ako. Nagbakasyon lang ako dito sa Pilipinas. Nagkukwento na si Randy, aba, mukhang nag-improve ka na talaga, Leono, tumaba ka na. Hindi ka na katulad ng dati na parang butot balat na lang, diba? Oo nga no? Nakakaluwag-luwag na pare, kaya siguro ganito. Ikaw, kumusta ka naman dito sa Pilipinas? Tanong naman ni Leono sa kanyang kaibigan na si Randy. Ay, eto nga pare, engineer nga, pero wala namang sariling bahay. Medyo mahirap talaga ang buhay ngayon, bro. Lalo pang dumagdag sa pasanin ko yung problema ni nanay. Bakit pre? Ano yan? Ano ba nangyari sa nanay mo? Si nanay kasi, pinapaalis na sila sa bahay nila.
Kasi binili daw ng incheck yung lupang kinatitirikan ng bahay namin. Sa totoo lang yan, binayaran naman ng tatay ko yun ng lupa, kaso wala. Talo kami sa kaso kasi wala naman kaming perang para umusad ang kaso. Ha? Bakit naman? Nanalo nga sa kaso yung may-ari ng lupa. Itatayo daw nila doon yung isang malaking building. Ewan ko nga pare kung paano nila binaliktad yung katotohanan kasi may mga proof naman kami na nabayaran at nabili nga ni na tatay yung lupang yon. Kaso wala talaga kaming nagawa sa korte. Nako, kawawa naman si Tita Lydia. Pero ganyan kasi talagang mga mayayaman bro Tsaka alam mo naman yung justice system natin dito sa Pilipinas. Pinapaikot ng pera. Kaya kapag medyo takilid kayo, wala ganyan talaga. Oo nga kailangan kong maghanap ng sideline pa pre para madagdagan yung income ko. Magkano lang naman kasi yung sweldo ko sa isang private firm. Tsaka alam mo na, baguhan pa ako kaya ganito na lang talaga. Mas mataas na sweldo sana para makapaglipat na agad sila Alam mo Randy, ba't di ka kaya mag-abroad? Naghahanap ng project engineer ang boss ko sa Dubai. Mas malaki yung sahod mo dun pare. Apakalit ng sweldo mo dito sa Pinas tsaka babait yung boss ko pre. Magugustuhan mo talaga dun. Talaga ba? Kaso baka hindi pumayag ang asawa ko Pwede kitang i-rekomenda doon pare. Kausapin mo lang yung asawa mo. Para naman sa inyo yung gagawin mo Nag-isip naman si Randy na mabuti. Uy, Yono, salamat pare Randy, walang anuman. Sandali, tawagan ko muna yung boss ko ha. Tamang-tama, online siya ngayon. Tinawagan agad ni Leono ang kanyang boss para personal niyang mairekomenda si Randy sa kanya. Boss, how are you? Kausap na ngayon ni Leono ang boss sa telepono. Oh, I'm good, Leono. What's up with you there in the Philippines? I'm good, boss. I called because I want to ask you if you still need a new project engineer. Patuloy na nga na nagkwento si Leono tungkol kay Randy sa kanyang boss. Mukhang naging sobrang interesado naman ang kanyang boss kay Randy dahil maganda rin nga ang track record ni Leono sa kanilang kumpanya. Boss, is everything okay for you? Habang kausap ni Leono ang kanyang boss sa telepono ay nag-smile ito kay Randy, showing off a good sign para kay Randy. Okay boss, thank you, goodbye. Nang maibaba ni Leono ang telepono ay binati niya agad si Randy. Randy, may trabaho ka na sa Dubai. Nagulat naman si Randy at natuwa na agad na ibinalita iyon ni Leono sa kanya. Masayang may kaunting kabang puso ni Randy na makauwi na ito sa kanilang bahay. Sa bahay ni na Randy at Annalie, pag-uwi ni Randy agad niyang sinabi kay Annalie tungkol sa trabaho sa Dubai. Na-excite naman si Randy sa trabahong ibinigay sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan. Nakaupo si Randy sa sofa, mukhang nag-aalala. Han, may sasabihin sana ako sa'yo. Ano yun, Randy? Nag-aalalang tugon naman ni Annalie. May trabaho kasi na in-offer sa akin sa Dubai. Han, malaking sweldo. Halos 5 beses na mas malaki sa sweldo ko doon, Han. Ha? Sa Dubai? Bakit na layo naman nun, Han? Ano ba to? Matagal mo na ba tong plano? Hindi naman, Han. Kaya lang kasi 'di ba kanina lang nagkita kami ni Leono. Naalala mo ba siya? Yung kaibigan ko nung college. Naghahanap daw ng project engineer yung boss niya para makatulong daw sa pamilyahan. Para may mailipat agad sila nanay tsaka tayo, Han. Makabili din tayo ng lupa para hindi na tayo uupa ng bahay, 'di ba? Laking tipid din natin pag may sarili na tayong bahay. Pero, Randy, paano naman kami dito? Hinawakan ni Randy ang kamay ni Annalie. Huwag kang mag-alala, Annalie. Isang kontrata lang ako doon. Babalik ako kaagad. 3 taon lang naman ang kontrata ko, Han Promise, isang kontrata lang. Or di kaya, pwede namang doon na rin tayo manirahan, di ba? Pero Randy, matagal ka naman doon. 3 years din yun, honey. Ang tagal nun. Nag-aalala lang sabi ni Annalie. Hinawakan ni Randy ang mukha ni Annalie. Mahal kita, Annalie. Gagawin ko lahat para sa pamilya natin. Tsaka meron namang video call, Han Araw-araw tayo mag-video call. Nagyakapay muli si Randy at Annalie. Parehong nalulungkot pero nagtitiwala sa isa't isa. Han,
Ang hirap nang wala ka dito. Kakayanin natin to, honey. Tiis lang tayo. Para din naman to sa kinabukasan natin eh. Tsaka ayoko din na magtrabaho ka. Lalo na may baby pa tayo. Huwag kang mag-alala. Magiging maayos lahat, honey. Ang pag-alis ni Randy sa Dubai ay isang sakripisyo para sa kanilang pamilya. Pero alam nilang ito ang pinakamaganda at pinakamabilis sa paraan para makatulong sa kanilang mga mahal sa buhay. At nang sa ganon ay makapag-establish din sila ng kanilang bahay. Lumipas ang 1 taon at naging maayos naman ang buhay long distance ni Randy at Annalie. Constant ang kanilang communication at patuloy silang naging open sa isa't isa. Kahit pa nga sa kanilang pagtulog ay naka-video call pa rin ang kanilang mga messenger. Halos 24/7 yung bukas ang kanilang mga video sa cellphone. Halos wala na nga rin matira sa sweldo ni Randy dahil hinahati niya ang kanyang sweldo sa kanyang nanay at asawa. Bagamat magkalayo sina Annalie at Randy, ang kanilang pag-ibig ay patuloy na nagniningning sa bawat tawag at mensahe na kanilang natatanggap. Pilit na ina-involve at ino-open ang kanyang sarili sa asawa. Sinisigurado niyang 24/7 sila nagkakausap at napag-uusapan ng kahit na ano na sa ganon ay hindi maging hadlang ang kanilang distansya sa isa't isa. Si Randy naman ay nakaupo sa kanyang silid sa apartment, nakaharap sa laptop. Si Annalie naman ay nasa sala ng kanyang bahay. Karga-karga ang kanilang sanggol na anak. Han, kamusta ka dyan? Kamusta si baby? Okay naman kami dito, Han. Si baby tulog na. Ikaw, kamusta ang trabaho mo? Okay naman, Han. Medyo busy pero kaya ko pa naman. Ang maganda nga ay nakabili na ako ng bahay at lote para kay mama sa probinsya. Simple lang pero masaya ako na maibigay ko sa kanila yon. Kahit papaano ay makakahinga na ako ng maluwag dito sa abroad kasi alam kong okay na sina nanay at ang mga kapatid ko doon sa probinsya. Medyo malayo dyan sa atin pero kahit papaano ay okay na rin yun, Han. Wow, ang galing naman, Han. Masaya ako para kay nanay. Eh ikaw, kamusta ka na? Kumain ka man ng maayos? Oo naman, Han. Lagi naman akong kumakain ng maayos. Huwag ka mag-alala. Ikaw, ingat ka dyan, ha. Huwag masyado magpakapagod. Pahinga ka rin paminsan-minsan. Oo naman, Han. Ikaw rin, ha. Ingat ka dyan sa trabaho mo. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal din kita, Han. Miss na miss na kita. Ang pag-uusap nila ni Randy at Annalie ay madalas na halos buong araw dahil kahit may trabaho si Randy ay naka-on pa rin ang kanyang messenger kaya halos kita din lahat ni Annalie ang mga pinanggagawa ni Randy doon sa Dubai. Sa kabila ng distansya, ang kanilang pag-ibig ay pagtuloy na nag-aalab. Ang pangarap ni Randy na maibibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya ay nagsisilbing inspirasyon sa kanyang pagsusumikap. Annalie's House Project. Si Annalie ay nasa isang lote, nakikipag-usap sa isang karpentero na siyang gagawa ng kanilang munting tahanan. Manong, ito na pong final design ng bahay. Pinadala ho yan ng asawa ko, Manong. Light materials lang yan pero mabuti nang merong masisilungan kaysa magrenta pa rin kami ng pagkamahal-mahal doon sa inuupahan naming apartment. At least dito, kuryente, tubig na lang ang aalalahanin namin. Opo ma'am, pwede na po natin simulan ng pagtatayo bukas ma'am, sakaling dumating na po ang mga materyales. Talaga po? Sige po Manong, salamat po. Nang matapos na ang kanilang pag-uusap ay naglakad si Annalie pa uwi. Pagkarating sa bahay ay agad na tinawagan ni Annalie si Randy para maikwento niya ang ganap sa kanyang araw. Excited si Annalie na ibalita kay Randy na unti-unti nang ipapatayo ang kanilang bahay. Han, nabayaran ko na yung lote na pagtatayuan ng bahay natin. Medyo malapit lang din yung lote dito sa inuupahan nating apartment, Han. Talaga? Ang bilis naman. Ilang taon na pala tayo nag-iipon. Parang kailan lang nung umalis ako dyan, honey, ano? Ang saya-saya ko naman na unti-unti na nating naaabot ang mga pangarap natin. 1 taon na, Han. Yung maliit na kubo lang munang papagawa ko, Han. Para kahit papaano may bahay lang kaming masisiluhan ng anak natin dito. Hindi na tayo mag-iisip pa ng renta. Simple lang muna, gawa sa light materials. Okay lang yan, Han. Basta may bahay na tayo. Unti-unti lang tayo magpapagawa. Ikaw naman wag masyadong magpapagod dyan, honey. Tsaka minsan gumala ka rin, Han. Video nyo na lang ni baby yung mga gala ninyo. Deserve mo namang mamasyal paminsan-minsan.
Nako, wag na Han. Okay lang naman ako kahit walang gala eh. Alam mo naman na maingat ako sa pera mo. Binabudget ko lahat ng gastos. Alam ko naman yon Han, kaya nga mahal na mahal kita eh. Tsaka masaya ako Han na natuto ka ng humawak ng pera. Siyempre naman honey, binavalue ko naman lahat ng hirap at pagsisikap mo dyan sa abroad. Mahal na mahal din kita Han. Sa kabila ng paghihirap, patuloy na nagsusumikap si Annalie para maibigay ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Ang pagtitipid at pagpaplano ay naging susi sa unti-unti nilang pag-abot sa kanilang mga inaasam sa buhay. Si Annalie ay nasa isang tindahan ng hollow blocks, nakikipag-usap sa isang lalaking nagbebenta. Magandang hapon po, magkano pong isang pirasong hollow blocks? Ay, magandang hapon din ma'am. 15 po ang isang pirasong hollow block, ma'am. Sagot ni Joey. Ganun po ba? Ilang piraso po bang kailangan ko para sa bahay? Maliit lang naman po yung bahay para lang po may matutuluyan kami ng anak ko na hindi namin kailangan pang magbayad ng renta. Ay, depende po sa laki ng bahay, ma'am. Pero pwede po kitang tulungan na mag-compute. Ay, sige po, salamat po. Nag-usap sila ng ilang minuto tungkol sa pagtatayo ng bahay. Napansin naman ni Joey na maganda si Annalie. And there was a sudden hint of attraction from Joey's end. Pansin naman ni Joey na maganda ang kutis at ang mga biyas ni Annalie kahit na may anak na ito. Kahanga-hanga iyon para kay Joey. Ma'am, ang ganda po ng bahay na itatayo ninyo ah. Sigurado po ako magiging maganda rin ang loob. Ay, salamat po. Napansin naman ni Annalie na may kakaibang tingin si Joey sa kanya. Pero hindi na lang niya pinansin at ginawan pa ng kulay. Ma'am, pwede po ba humingi ng number ninyo? Para po sana kung sakaling may kailangan kayo ng materyales, makontak niyo po kaagad ako. Sige po, ito pong number ko. Binigay naman ni Annalie ang kanyang number kay Joey. Hindi niya alam na may hidden desire na pala si Joey sa kanya. Salamat po ma'am, tawagan niyo na lang po ako kung may kailangan kayo. Sige po, salamat po ulit. Umalis na si Annalie sa tindahan. Naiwan naman ni Joey na nakatingin sa kanyang likod. Ang gandang babae yun ah. Nako, may asawa na yun. Sabi pa ng kasamahan ni Joey sa shop. Swerte naman ang asawa ng babaeng yun. Ang sexy pa rin ng misis niya kahit na may anak na sila. Ako, tigilan niyo na ho yan at baka makasira pa kayo ng pamilya. Sabi pa ng kasamahan sa shop ni Joey. Hindi naman, sobra ka naman. Sa gitna ng pagsusumikap ni Annalie na maitubuyod ang kanilang pamilya, hindi niya namalayan na may nagkakagusto na pala sa kanya. Pero ang kanyang puso ay para lamang kay Randy, ang kanyang mahal na asawa. Sa gitna ng pagtatayo ng kanilang bagong tahanan, isang bagong hamon ang dumating sa buhay ni Annalie. Si Joey, ang lalaking nagbebenta ng hollow blocks, ay nagsimulang magpakita ng interes sa kanya. Hindi naman alam ni Annalie kung anong naghihintay sa kanya sa bagong pagsubok na ito. Sa text. Nasa sala si Annalie ng kanilang bahay. Nakaupo sa sofa habang nagpapasuso sa kanilang anak. Biglang nagpa-vibrate ang kanyang cellphone. Kausap niya rin si Randy through video call habang siya'y nakaupo sa kanilang simpleng sofa. Hi, Annalie. Si Joey nga pala ito, yung may-ari ng hollow block shop. Ay, hello po. I-check ko lang sana kung may iba pa kayong kailangan para sa construction ng bahay ni ma'am. May iba pa akong concrete na materyales dito, ma'am eh. Baka sakaling kakailanganin mo pa ng iba, sabihan niyo lang po ako. Noong una ay hindi pa nababother na mag-reply or mag-explain pa ng kanyang sarili si Annalie. Basta ay nire-replyan lamang nito ang tanong ng lalaki. Ay, you're welcome. Siya nga pala ma'am. Gusto kong sabihin sa'yo na napakaganda mo po. Ang swerte po ng asawa mo sa'yo kasi hindi ho halata na may anak na kayo. Napangiti naman si Annalie. Hindi niya alam kung bakit pero nakaramdam siya ng tuwa sa papuri ni Joey. Ay, salamat po. No problem ma'am. Hindi ko lang po kasi mapigilan na i-admire po kayo kasi ang ganda niyo po. Sana wag naman kayo magalit sa akin. Ay, hindi naman po. Okay po, sige po ma'am. Text na lang po ulit kita sakaling may mga updates po sa mga materyales na kakailanganin niyo pa. Sige po. Ang mga text ni Joey ay nagdulot ng kakaibang pakiramdam kay Annalie. Para bang may kakaibang init na dumadaloy sa kanyang puso. Hindi niya alam kung anong nararamdaman niya.
pero alam niyang may kakaiba sa pagitan nila ni Joey. Si Annalie ay nasa kanilang lote, nakasuot ng itim na spaghetti strap dress. Nakita siya ni Joey na naglalakad papunta sa construction site. Tila kumikinang ang kutis ni Annalie sa gitna ng napakatirik na araw. Tanaw naman ni Joey ang kanyang kinatatayuan, ang gandang taglay ni Annalie. Annalie, kamusta na po ma'am? Ang ganda mo naman sa suot mo. Namula si Annalie sa sinabi ni Joey. Hindi niya alam kung paano sasagot. Salamat po. You're welcome. Nagsasabi lang naman po ako ng totoo. Pansin din naman ho yan ng mga trabahante niyo dito sa inyong bahay eh. Hindi na maalis ang tingin ni Joey kay Annalie para bang nakakawili ang ganda nito. Nakakabigani lang po talaga kayo ma'am. Sana nga pag nagkaasawa ako kasing ganda mo rin. Ma'am, wag ho kayo magagalit kung masyado kitang pinupuri ha. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Oo naman po. Natawa na lang si Joey sa reaksyon ni Annalie. Para bang mas lalo pa siyang na-attract kay Annalie. Ma'am, kamusta naman ho yung pagpapagawa niyo ng bahay dito? Okay naman po, medyo mabagal lang. Ganun ba? Alam mo, pwede kitang tulungan ma'am kasi may mga tao naman akong pwedeng dumagdag sa workforce mo dito. Ay talaga po? Salamat po kaso medyo tight ho ang budget namin mag-asawa eh. Nako, this one is on me na po ma'am. Ako na pong bahala sa mga tao ko ma'am. Basta po sa akin lang kayo kumuha ng materyales. Nako, nakakahiya naman sa'yo. Huwag na kaya, okay lang naman tsaka hindi naman kasi kami na masyadong nagmamadali. Nag-usap pa sila ng ilang minuto tungkol sa pagtatayo ng bahay. Mula noon ay mas lalo pang naging madalas ang pagtitext nila sa isa't isa. Kung ano-ano na lang din ang kanilang napag-uusapan. Tila ba nakahanap ng isang kaibigan si Annalie sa kanya. Masyado din kasing joker itong si Joey kaya tuwang-tuwa na rin ito sa presence ng kanyang kaibigan. Ang mga papuri ni Joey ay nagdulot ng kakaibang kilig kay Annalie. Hindi niya alam kung ano ang nararamdaman niya pero alam niyang may kakaiba sa pagitan nila ni Joey. Pero hindi niya magawang sabihin kay Randy ang tungkol sa pagiging malapit nila ni Joey. Her regular routine during the day ay kausapin ng kanyang asawang si Randy through video call. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, ay nakita naman ni Randy na abala si Annalie sa kanyang cellphone habang nag-uusap sila. Han, sino ba yung kausap mo? Bakit parang ang saya-saya mo? Wala to Han, si Joey lang yung nagbebenta ng hollow blocks. Joey? Bakit parang ang close niyo? Ay hindi naman Han, nagte-text kasi siya tungkol sa bahay. Han, mag-ingat ka dyan ha, huwag kang magtitiwala sa lalaking yan. Tsaka hindi rin naman maganda na nakikipag-usap ka sa ibang lalaki na hindi na office hours. Dapat yung mga transaction mo sa kanya during daytime lang. Kumbaga office hours kasi yung ganitong oras, oras na natin to para sa isa't isa eh. Hindi na dapat natin kinukuhanan pa ng oras ang bawat isa. Dapat mas ini-enjoy na natin yung oras natin kada gabi. Oo naman Han, alam ko. Wala naman akong gusto kay Joey eh. Sana nga Han. Basta mag-ingat ka ha. Nag-aalala naman si Randy sa kanyang asawa. Alam niyang may kakaiba sa pagitan nila ni Joey. Nakaka-create din ng worry sa part ni Randy ang masyadong atensyon na binibigay ni Annalie kay Joey, lalo pat malayo siya sa kanyang asawa. Alam niyang kahit na papaano ay may mga pangangailangang emosyonal din si Annalie kaya hinahayaan niya na lamang si Annalie at patuloy itong pinagkakatiwalaan. Hindi naman alam ni Annalie kung paanong sasabihin kay Randy ang tungkol sa kanyang nararamdaman para kay Joey. Alam niya magagalit si Randy pero hindi niya magawang pigilan ang kanyang sarili sa pagiging malapit kay Joey. At sa bawat text ni Joey sa kanya ay nagbibigay ito ng lubos na kaligayahan sa kanyang puso. At dahil na nga rin sa consistency ng kanilang communication ni Joey, ay tila nahuhulog na rin si Annalie sa kanya hanggang sa isang beses ay namasyal na siya kasama si Joey at ng kanyang anak. Hindi dapat ginawa iyon ni Annalie dahil ang mga kasalanan ay hindi naman originally pinaplano. Nangyayari ang mga pagtataksil hindi dahil pinano mo ang bagay na yon, kundi nahulog ka na sa trap nito.
Iyon ang naging worry ni Randy sa bawat araw habang siya ay subsob sa trabaho sa Dubai. Napapansin na rin ni Randy over time na madalang na lang yung mga oras na nagsispend ang time si Annalise sa kanya sa umaga dahil palagi umano itong umaalis ng bahay at busy di umano sa construction ng bahay. Tumagal pa ang mga araw at napansin na nga ni Randy na halos wala ng oras para sa kanya si Annalie. Nagpatuloy ang unti-unting panlalamig nilang dalawa sa isa't isa. May mga panahon pa nga na nag-uusap silang dalawa ay wala na silang ginawa kundi mag-away na mag-away over simple things. Madali na rin napipikon si Annalie sa mga biro ni Randy na hindi naman gano'n ang lahat noon. Tumindi na lang ang pagdududa ni Randy hanggang sa matapos si Randy ang kanyang kontrata sa Dubai. Hindi na nag-inform pa si Randy na uuwi na siya ng Pilipinas nang sa ganon ay matuldukan na ang lahat ng kanyang pagdududa. Pasorpresang dumating si Randy sa bahay nila ni Annalie. Excited siya dahil marami siyang binili para sa kanyang asawa na si Annalie at sa kanyang baby girl. Bumili rin siya ng mga gamit sa kanilang bahay. Ni minsan ay hindi nagawang mamasyal ni Randy nang walang kabuluhan sa abroad dahil halos lahat ng pera niya ay pinapadala niya dito sa Pilipinas. Ni hindi nga siya halos makapag-iwan ng kaunti para sa kanyang wants habang siya ay nasa abroad. Dismayado si Randy sa kanya nakita. Halos magwala ito sa nakita niyang bahay na hindi tapos at ang anak na madungis. Hindi niya inaasahang tatraydo rin siya ng asawang si Annalie. Wala namang naabutang lalaki si Randy sa kanilang bahay ngunit naging masyadong cold si Annalie sa kanya. Gusto nang umalis ni Annalie sa kanilang bahay ngunit hindi siya pinayagan ni Randy. Kahit pa sobrang dismayado rin ni Randy ay tiniis niya ang sakit dahil ayaw niyang magkasira-sira ang kanilang pamilya. In his frustration ay tahimik niyang inayos ang kanilang bahay at ipinakita kay Annalie na mas interesado pa rin siyang maayos ang kanilang pamilya. He gave himself time para ma-process ang pain sa kanyang dibdib. At nung matanggap niya na ang sitwasyon, ay muli niyang kinausap si Annalie. Annalie, alam kong hindi magiging madali ito para sa ating dalawa. Pero ano bang gusto mo? Gusto mo na ba akong iwanan? Hindi naman makasagot si Annalie dahil hindi niya rin maamin sa kanyang sarili na talagang pinagtaksalan niya si Randy. Hindi niya masabi kay Randy na tama ang hinala niya sa Joey na iyon. Nang walang makuhang sagot si Randy mula kay Annalie, ay hinayaan na lamang niyang manahimik muna si Annalie at pilit na iniintindi ang sitwasyon. Sobrang sakit pa rin pero mas pinili niyang ipakita kay Annalie na mas pinipili niya silang dalawa ng kanyang anak kesa sa perang nawala at tiwalang nawala. Alam niyang hindi magiging madali pero hanggat willing pa naman si Annalie na tumira sa bahay na iyon kasama siya, alam niyang may hope pa din ang kanilang marriage. Even in pain, ay pinagsilbihan pa rin ni Randy ang kanyang asawa at anak. Sa paglipas ng mga araw ay nakonsensya na rin si Annalie sa kabutihang ipinapakita ni Randy sa kanya. Hindi niya ito kayang i-take dahil kinakain na siya ng kanyang guilt. Hanggang isang araw, humagulhol na lang si Annalie sa harap ni Randy. Randy, I'm sorry. Patawarin mo ko. Hindi ko kinaya na wala ka dito sa tabi ko. Sana nakinig ako sa'yo noon. Sana hindi ko pinansin yung Joey. Randy, patawarin mo ako dahil naging marupok ako. Sorry dahil napakahina ako. Hindi ko napigilang mahulog sa lalaking yun. Randy, I'm sorry. Patawarin mo ako. Please. Randy, patawarin mo ako. Niyakap ni Annalie si Randy patalikod pero pilit na nagpupumigla si Randy at kanyang sinuntok ang kahoy na pader ng kanilang bahay. Hindi niya ma-explain ang sobrang sakit na nararamdaman niya but despite the pain, ay hindi siya nagpakain sa sakit na nararamdaman niya. Nagstay lamang siya sa kanyang bahay at hinayaang ang Panginoon na ang gumawa ng mirakulo sa kanilang pagsasama. Naaalala pa ni Randy ang bili ng kanyang tatay noon. Randy, sa susunod, ikaw ay magkapamilya. Kahit sa gitna ng sakit at paghihirap, huwag na huwag mong iiwan at sisirain ang pamilya mo. May mga paraan ng Diyos na ayusin lahat ng bagay, anak. Hayaan mo ang Panginoon na magturo ng daan sa iyo, hindi ang iyong nararamdaman. Pinanghawakan naman ni Randy ang sinabing iyon ng kanyang tatay.
Hanggang sa dumaan ang ilang buwan at humilom na nga ang sakit na kanyang nararamdaman mula sa frustration at pagtataksil ng kanyang asawang si Annalie. Dinala niya si Annalie sa isang simbahan malapit sa kanilang bahay at doon ay naglabas si Randy ng kanyang tunay na saloobin kay Annalie. Annalie, hindi madali ang pinagdaanan ko nung umuwi ako dito. Ang sakit ng ginawa mo sa akin. Pero ngayon, sa harap ng Diyos, mas pinipili kita. Mas pinipili kita kaysa sa sakit na nararamdaman ko. Mas pinipili kita kaysa sa perang nawala at pangarap na una-on siya, men. Ikaw ang pipiliin ko, Annalie. At pinapatawad kita. Kahit mahirap, pinapatawad na kita. At muli tayo mag-uumpisa sa buhay. Alam kong hindi magiging madali para sa ating dalawa pero alam kong magtutulungan tayo. At kapag magtutulungan tayo ay may magandang maibubunga ito para sa pamilya natin. Mag-umpisa tayong muli, Annalie. Alam ko kahit mahirap makakayanan kasi alam kong pinatawad ka na rin ng Panginoon sa ginawa mo. Sino ba naman ako para ipagdamot ang pagpapatawad na natanggap ko lang din mula sa Kanya? Alam kong may mali din ako sa relasyon natin. Patawarin mo rin ako kung sa kahit anong paraan ay nasaktan kita. Pinipili kita, Annalie. Pinipili kong pamilya natin. At alam kong aayusin tayo ng Panginoon dahil wala naman siyang hindi kayang gawin eh. Randy, salamat. Salamat sa pagpapatawad mo. Tulungan mo rin ako magbago, Randy. Hindi ko rin ginustong nagawa ko pero wala na ako magagawa kasi tapos na nagawa ko na yung mali ko sa'yo. Tulungan mo ako maging mabuting asawa, Randy. Kasi hindi ko kaya kung ako lang. Hindi na ako kailanman aalis, Annalie. Ikaw at ang anak natin ang magiging priority ko mula ngayon. Tutulungan kitang maging better, Annalie. Lahat ng tao ay may pag-asa at pwedeng magbago. Salamat rin sa pag-confess at pagpapakumbaba mo. Alam ko isang araw, babalik tanawin na lang natin ito. At magpapasalamat tayo na mas pinili natin ang isa't isa kesa sa sirain ng ating pamilya. May mga counseling naman na pwede nating salihan para lang maayos muli ang pagsasamahan natin. May mga bagay din kasi talaga na kailangan nating matutunan mula sa ibang tao. Nang sa ganun ay mas magiging mabuting mag-asawa tayo. Kahit ako din naman, alam kong meron din akong pagkukulang sa pagsasamahan natin. Kaya willing din akong i-workout natin ang relasyon nating dalawa. Simula noon, ay minabuti na nga ni Randy at Annalie na piliin ang tamang landas ng pagbabago para sa kanilang pamilya. Marriage takes two to tango. Tinatrabaho ang pagsasama ng mag-asawa sa kahit anumang hirap na hinaharap ng mag-asawa at may ibang paraan pa para maisalba ang relasyon. Kesa hayaan na lamang itong mabuwag ng basta-basta. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!